The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, hello mga kaututang bida. Welcome sa bagong episode. This is Jay. This is Reggie. This is Chupan. Ayun. So, ang topic natin ngayon, ang trending na trending. Oo. Showbiz. Showbiz balita. Showbiz balita. Mainit-init pa. Neri Naig, asawa ni Chito Miranda. Yes. Nahuli po siya. Ngayon kasalukuyang nakakulong pa siya, no? Nakadetain siya sa Nakadetain siya sa Pasay ba yung Pasig? Basta doon sa dalawa. So, ano bang naging ano niya? Ano bang naging kaso? Sa kanya? Naging kaso? Ang kaso niya is dalawa. Okay. Syndicated staff, tas yung isa parang yung hindi nila yung sa SEC na hindi sila allowed na magbenta ng investment or ng security. Security So, bond. Nag-ano sila, nag-ayaya silang mag-invest. Or nagtitinda ng security si Neri, pero yung kanyang... Hindi. Plus yung permit. Correct lang kita para masigurado tayo. Di umano nagbebenta ng security si Neri. Hindi wala kaming alam exactly kung totoo or what. Diba? Pero di umano, yun nga nagbebenta. Then sabi naman ni Chito Miranda, walang kinuwang pera si Neri. So ano lang daw siya, endorser. Endorser. Ang meron daw is si Chanda ba yun? Chanda. Basta yung may-ari ng Dermacare. Yun yung naghahawak ng pera. Naghahawak ng pera. Kung baga sales lady si Neri, parang gano'n. Tapos, syempre pupunta ka sa counter. Nandun yung pera sa counter. Doon ko magbabayad. Ganyan nangyayari. Hindi, tsaka ang sinasabi nga, endorser lang siya. Ngayon, actually, that's the same thing na nangyari kay Luis Manzano. Doon sa gasolina ba yun? Yung Fuel Plus ba yun? Basta yun, parang ganun din. Na endorser siya, pero parang nag-invite sila ng mga investor. Pero wala palang license na magbenta ng parang ganun. Technically, parang ganun. Kasi kailangan mo ng secondary license para magbenta ka ng mga stock. At kailangan mo patunayan na malaki na yung company mo para maraming maging corporation na kayo. Okay. I-sample ko rin doon. Sabi ko rin na medyo similar siya doon sa kay Yexel. Kaya lang ang difference doon sa kay Yexel. Kasi parang ganun din humingi sila ng pera sa mga tao as mag-invest doon sa parang casino Casino plus, Bingo Plus. Hindi, casino jacket, casino. Yung casino jacket. Ano ba yun? Ikaw, magkakasino ka. Pupunta ka sa mga financier para mangutang ng pagkakasino mo. Okay. Sila yung magpo-provide. Magpipinance sa'yo sa pagsusugal mo, gano'n? Kumbaga. Kunyari, may mga mayayaman na sugarol. Kunyari, kumbaga, nag-invite sila ng mga sugarol, mga ganyan. Parang gano'n. Kaya lang, ang pinagkaiba nung Papakita ko sa inyo kasi si Neri Naig is dinala sa hospital for medical evaluation. Okay. So, yun yung latest, pero ano pa rin siya? Detained pa rin. Detained pa rin. So, idagdag ko lang doon. Yun nga, si Yexel naman, merong additional na issue doon. Kasi, yung mga hininga nila ng pera ng investor, ang nakalagay daw sa kontrata, nakalagay daw sa kontrata is, pinautang nila yung pera nila. Hindi as an investment. Kumbaga, niloan nila. So, in a way, parang ganon, pero meron pang another
issue na that's the reason kaya wala siya ngayon sa Pinas. Oo, kasi may kaso siya rito. Then, Tatago siya. hindi naman. Basta, alam natin nasa ibang bansa siya. Kung nagtatago, hindi nagtatago, pero para hindi siya huli. O bakit nasaan ba siya? Nasa bansa ba siya? Wala tayong extradition treaty? Hindi ko masabi. Hindi, kasi Japan mo unang inano niya eh. kung citizen, kung allowed siya doon mag-stay, kumbaga, parang yan eh. Ewan ko kung may mga nanonood dito kay Attorney Libayan. Kung naalala niyo yung issue na si Invested Lifestyle, parang inilink niya yung pangalan ni Attorney Libayan tsaka ni Mayor Magalong sa front row, na kesyo nag-endorse daw si Mayor Magalong ng front row. Ngayon, kinasuhan siya ni Libayan. Si Invested Lifestyle. Okay, kasi ginamit yung Kasi parang pinalalabas niya na sinungaling si Libayan. Tas ginamit pa niya si Mayor Magalong. Ngayon, si Invested Lifestyle nasa US nakatira. Okay. So, safe siya. Safe siya sa ngayon. Safe siya. Pero hindi siya pwedeng pumunta dito sa Pilipinas dahil once na umuwi siya, pwede siyang ipahuli ni Libayan. Ganun yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Kasi ang jurisdiction natin is dito lang. Ngayon, yung sinasabi ni Reggie, kunyari, treaty. Parang yung nangyari kay Alice Guo. Ngayon, pwede nating kunin si Excel. Depende na lang yun kung yung bansa na yun papayag or meron Kasi pag wala naman siyang kaso kasi pwede naman i-declare na may kaso siya dito. Dineclare kasi si Alice Guo na yung kanyang passport is pinaso nila. Pina-cancel. Yung ibig sabihin, illegal siya. Illegal siya nakapasok sa bansa nila. Kasi nga, kay Excel kasi nauna kasing nasa ibang bansa na siya. Nasa ibang bansa na siya bago siya kasuhan. Nauna kasi yung na-alerto siya. Sabi natin na-alerto muna siya. At dahil yan alam mo ba kung bakit siya na-alerto? Ay syempre kasi nasumbong muna siya. Nasumbong siya sa inaction. Nasumbong kasi siya. So na-alerto siya. Nakataka siya. Wala pang kaso. Wala pang sampang kaso. Kumbaga lumabas na siya. Kumbaga, natulugan na niya. Natulugan na magkakaroon ng kaso, magkakaroon ng pwede siyang ma-hold departure order. Kasi nga, so, tinakasan niya muna. Wala pang kaso. Pag isang pa yung kaso, buwan na nakalipas. Nasa labas na. Na siya, ibang bansa na siya. Bago naman tayo alam naman dito sa atin, warrant of arrest, napakatagal. Hindi, dapat kasi kaso muna. Bago mo i-broadcast. Kasi ang hirap ng habulin yung pag nasa ibang bansa na. Kaya mga guys, Diyos ko, kung meron kayong problema, huwag kayong tumakbo sa tulpo! Magkaso muna kayo. Totoo lang! Kasi na-alert na yung mga kakasuhan nyo, nakawala na. Kung magkaaway kayo ng biyanan mo, magkaaway kayo ng asawa mo, huwag kayong pumunta sa tulpo! Barangay lang yun Pwede naman, huwag nyo na i-broadcast yung away nyo. Pinapahiya nyo lang yung buhay nyo Huwag kayo pupunta sa face-to-face para magpatuhan ng kinelas. Sa totoo lang. Kasi away pamilya, ipa-broadcast mo, i-memorialize mo yun, ang pwede naman pag-usapan ng maayos, i-memorialize yung pag-aaway nyo, ipapanood nyo sa mga bata. Saka unang-una, hindi naman kayo nakikinabang. Sino, kumita kayo ba? No. Diba, inaabangan nila yung, alam mo, totoo lang, iniisip nila dyan yung, ibibigay ni Tulpo minsan na tulong na 5,000, 10,000. Diyos ko, halagang 10,000 buong kabuhayan nyo, buong pamilya nyo, kahiya-hiya. Sa buong Pilipinas. Na-immortalize na yung ilan ang subscriber ni Rafi? 20 million. Pero alam nila lahat ng problema nyo. Oo. Burahin man nila yan, yung iba, mayroon ng record niyan. Immortalize na kayo dyan. Ay, yung tatay ni ganito ginawa. Ay, yung tatay ni nanay ni ganito. Hindi naman halimbawa, nagkasundo kayo. Tapos alam na namin yung problema nyo. Alam na namin baho ng pamilya nyo. Diba? Kayo, para kayong Carlos Yulo tsaka nanay niya, naka-broadcast. Naka-broadcast pero aayusin namin in private. Pero na-broadcast na muna. Isa pa yan. Yung Yung endorsement na yan.
Yan, isa yan sa yung pag-i-endorse kasi na yan, yung kay Neri. Yan, kailangan natin pag-isipan yan. Isa yan sa sinasabi namin. Bago ka mag-endorse, pag-isipan mo muna. Yan din yung reason kaya kami ay Lace. Naman. Yan, endorse namin kayo. Lace! Kasi depende pa rin sa kontrata mo. Kung ano yung... alam mo, kung ano yung i-endorse mo. Limited yung pag ano mo ba? Mag-endorse ka lang as mukha, pero not necessarily yung product mismo. Yung product, okay lang i-endorse niya yung product. Mag-invest kayo, pero yung tipong ikaw mismo yung mag-aalok, personally, iba na yun. Kasi ikaw na yung nag-aalok, iba yung endorse mo lang. O, mag-invest kayo dito, pero yung... Hindi, mali pa rin yun. Pag sinabi niya yung word na mag-invest kayo dito. So, nag-invite pa rin siya. Invite pa rin yun. Okay. Ang pwede niya, kunyari, sabi mukha lang niya gamitin. Kunyari, sasabihin niya, di ba, Dermacare. Okay. Maganda yung mga products dito, nakakaganda talaga. Yung product itself. Not necessarily yung mag-invest. Okay. So, ibang ano kasi yun. Ibang... may permit dapat. Kailangan may permit. Pero kung may permit yun, walang problema. Magkalok ka. Pero since wala silang secondary permit to offer investment. Yung bawal. Okay. Bawal. So, ibig sabihin pala, yung kay Neri nga pala, parang derm product or derm services ba? Oo, so, yun dapat. Kung maliwanag, yun lang endorse mo, yung product or yung services, ayun lang dapat nang endorse mo. Dito kayo magpatanggal ng blackheads nyo, pwede. Pero yung mag-endorse dito kayo mag-put pa sa mukha, pwede. Siguro yun din, tingin ko, yun yung pinapoint ni Chito, na hindi natin alam kung hanggang extent yung ginawang endorsement ni Neri. Kasi may commercial talaga kasi na nagagano siya. Na offer sila ng... Kasi okay. Yung mismong kay Rufamate. Get your franchise, ganyan-ganyan. Investment na yan. Investment, Ganyan-ganyan din yung nangyari sa Axie. Okay. Yung mga nag-alok na investment to. Investment. Mga Axie. Axie. Muli kami dyan kasi... May Axie siya dati. Hindi sa akin. Sa yung mga ko yun. Sa mga in-laws ko. Pero kumita naman sila. Pero saglit lang. Kumita sila dun sa mga nawalan ng pera. Hindi ko kumita ron. Pero maliit lang yan. Alam ko sabi ni Ansam, nakishare kayo. Parang naglabas siya ng pera yata. Hindi ko alam kung nangyari sa details no, pero naglabas siya ng pera yata. May bumalik din yata. Pero yung kapital. Ako kasi yung sinasabi ni Sam na gano'n na ito papaalaga ng baboy kikita. Duda na kasi ako eh. Ako kasi totoo lang, base Axie. hindi pa matunog yung Axie na yun. Hindi pa siya matunog. Nasa radar ko na siya. May kaya lang hindi pa siya Jessica Soho eh. Medyo mababa pa. Siguro nasa 20,000 pa lang ang isang team. Kasi umakyat yan hanggang umabot pa yan ng 80 eh. Nasa 20,000 pa lang. Nasa radar ko na siya. Kaya lang pinag-iisipan ko talaga siya kasi parang sabi ko parang Ponzi. Ano saan nanggagaling yung pera? Parang ganun nga, parang ganun yung parang Ponzi siya, parang napakalabo. Ngayon, kakaisip ko, tumaas na siya, nagkapera na yung iba. Ako hindi pa rin nagjo-join. Ngayon, nung nakita ko ng pababa siya, sabi ko buti na lang hindi ako nag-join. Pero kung tutuusin, kung nag-join ako ng maaga, kumita pa ako doon. Pero late ka na. Pero hindi kasi gaya ng konsensya ko. Yun nga eh. Medyo mahirap din ng konsensya. Makikinabang ka dun sa mga nasa baba mo. Makikinabang ka dun sa mga... Parang wala namang pinagkaiba sa pyramid dyan. Joseph. Iniiba lang nila yung pinapaikot-ikot ka lang nila sa marketing. Webbing na nga kasi. Webbing. Hindi lang sa baba, pati yung nasa taas, nandun ka sa gitna. Lahat na, paikot na yung pupunta sa'yo. Nagiging web na. Mas lumalaki na yung network, ika nga. Pero, Ponzi scheme pa rin. Kasi yung ikot ng pera, papunta talaga sa sentro. Bibigay lang niya yung mga sumusobra doon sa ibang branch. Pero yung pinakawawa talaga is yung nasa outer rim. O kumbaga nasa ibaba ng pyramid. Isa pa yan, yung mga nag-endorsing, so mga endorsement. Nag-endorse ng sugal. Aware naman kayo kung bakit
ang stand namin laging nabubisit kami sa mga nag-endorse. Oo, kahit artista ka pa. Kaya medyo Dami nga. May Mendoza. Paiba-iba nga mga disappointed nga ako artista. sa kanya eh. Tsaka kay Piolo, Alden, nandidisappoint ako talaga kasi May mga bago na nga eh. si Nadine. si Nadine. Meron pang bago ngayon. Oo, si Nadine. Si Nadine yung pinaka-latest eh. Kasi si Nadine talaga, dati ang ano niya, advocate Bing. niya. Hirapan. Mga sa bago. Alam ko eh. Si Hindi, may bago. Itbulaga rin eh. May bago. Ang sugod bahay Kaya natin nila. sa YouTube para maging short time. Baka magsabi pa nga hindi pala. Joke. Meron bago ako nakita mukha. Si Luis na naman. Saan Si ba Luis na naman. Talagang mahal si Luis na mga ganyan, no? Oo. Eh, Hindi, syempre, mga game host. Ba? Game show host kasi siya. Kaya, Actually, yung pinakikinggan kong podcast, Cool Pals, nag-endorse din sila. Naman, in fairness lang in fairness, legit. oo. Oo, wala. Nasa Pagcor sila. Oo naman. Siguro, Yun na yung ano nila. Kaya sila nag-endorse. siguro, ako lang, as a person lang, yung pagkatao ko, hindi ko siya gusto. Okay. Kasi, yung iba kasi, lalo yung kagaya nung sinend ko sa inyo, yung yung paraan kasi nila ng pag-endorse is, Yayaman ka. sabi, ano ba yung style nun? Ba't ang yaman mo na, pre? Yun. Siyempre, kasi naglalaro ako. Web sa mga... Yung mga, sasabihin mong yayaman ka, ang limit ng withdrawal niya 10,000 per month. So, Ano ka? Nakayaman ka ba? Tawag doon? ito naman, ito ang bagong yan ang bagong endorser ng sino si Kim Chu. siya ang bagong na Isipin mo, siya ang bagong endorser ang limit ng withdrawal mo is 10,000. Paano kaya yaman? Minimum wage earner ka lang nun. Paano kung hindi ka pa nanalo ng 10,000 monthly? May issue pa nga dyan. Next May size nag-post. Amerikano yun. May nag-ano siya. Mag-iintay pa siya ng isang buwan. Pero pagkagising niya kinabukasan, nawala na yung pera. Paliwanag sa kanya, ginastos daw niya lahat doon sa... Ano ko kakastos? Ako, tulog ako noon. Napanood ko yun, 200,000. Oo. Natalo na nga siya, pero may natira pa siyang 200,000 dun sa app niya. Although, ito, hindi namin masasabi kung legit or hindi yung kwento niya. In fairness naman sa alam kung legit o hindi yung kwento niya. Pero ang kwento niya, talo na siya sa sugal. Siguro sabihin natin naglagay siya ng 500,000 or ganyan. Ngayon, may natirang 200,000. Gusto niyang kuhanin. Oo. Nilabas niya yung 10,000 lang daw yung pinalabas. Tapos, yung 190,000 na naiwan, nakatulog siya kaya nabukasan zero na. Zero na. Yun. Kasi kung pwede ka magpasok ng pera ng malaki, bakit bawal ka maglabas ng malaki? Isa pa Pera yun. mo yun. isa pa yun. Diba? Parang, kasi- hoarding? Yun nga, yun yung tawag na alam mo, mautak sila. Siniset nila yung algorithm ng app nila na gano'n na pwede ka magpasok ng malaki, pag ilalabas mo, mahihirapan ka. Kaya may lilimit lang nila. Mahirapan ka. Para alam mo yun, mas malaki yung pasok. Pag nasa app mo yung ganung kalaki, syempre, Mas matutokso ka kasi. sige, abusin ka. Ang hirap ilabas nito. Panalunin ko muna ng malaki. Samantala ang hirap mo ilabas. Ang problema kasi, di ba sana kung kumikita yung pera mo Ayun na nga. Hindi, yun Di nga. ba? Kung kumikita yung pera mo, hindi nga kumikita na wala pa nga Yun nga yung sinet nilang andun. Kaya ang Yung sinet problema kasi, nila. pera mo yun Hindi. Siyempre, sugal yan eh. Ganun Ako, talaga. actually, Parang binigay mo na sa kanila yun. honestly, ito. Kasi endorser niya si Mimi. Alam mo naman, I'll dub forever. So, in-endorse nila. So, sabi kasi ni Mimi Mendoza, di ba parang, Kahit piso lang? Kahit piso piso lang. lang. Kahit kanto mo yan. May ano ka. Tapos, nakita ko, pag naglagay ka ng pera, kunyari, siguro naglagay ka ng 300,
may plus siyang... May bonus. May bonus siyang Wala na. 300 din. Lalo pagbato ka lang. Syempre, pang-entice nila yun. sa akin naman, what is 300? Try ko lang. Pwede ba yung pagka bigay sa'yo ng 300, withdraw mo lahat? Hindi. Ay, Siyempre, hindi. entice nila yun eh. Gagamitin mo para, ano lang yun, siyempre, part yun na para strategy yun ng game. Para Yun ang kasi... papatikimin ka. Yun ang sakit na may mga tao kasi hindi kayang kontrolin. So ako kasi kaya ko siyang kontrolin at tiwala ako na kaya ko siyang kontrolin. Kaya Try ka lang. tinry ko. Nagpasok ako ng 300 tapos naglaro ako. Tapos mayroong bonus na May bonus na 300. 600. 600. Mananalo ka konti, tapos bababa. Tapos talo ka ng talo, tapos naubos na yung 600. Do naubos na, di in-uninstall ko na agad. Kasi yun lang din naman yun. Gusto ko lang makita kung paano siya. So, nalugi ka ng 300? Oo. Okay. Ngayon, magte-text pa siya ulit. Meron ulit ganyan. Binlock ko na. Nakaka-visit eh. Kasi gusto ko lang naman siyang gusto ko lang malaman kung paano. Kasi curiosity. Para sa akin, I can pay 300 for curiosity ko. Kasi actually, there was one time din na may, alam niyo yung budol? Mga nambubudol. May nambudol dyan sa Target Mall. May mga nambubudol dyan. Na yung alam mo yung normal na mambubudol na, meron ako malaking pera dito. Okay. Estudyante pa lang ako noon, college student ako. May lumapit sa akin. Parang tanga-tanga siya. Kuya, may alam ka ba? Tol, may alam ka ba ditong yung nagbi-video coverage? Sabi ko, wala po. Hindi, baka may alam ka, ganyan. Kasi meron akong pinakita sa akin, pera. Kapal. Sabi gano'n. Meron kaming may pambili ako dito eh. Kaya lang, samahan mo naman ako kasi mukhang katiwa-tiwala kayo, mga gano'n. Gano'n style nila eh. Tapos may lumapit na isang lalaki na medyo naka-uniform na parang ano yan pre, anong tinatanong niya? Sabi niya gano'n, nagtatanong po siya ng ng video, sabi niya, video coverage, sabi niya gano'n nung lalaki, may alam ako. Sabi niya gano'n. Pero magkakilala yun. Oo, tapos sabi nung sabi niya, samahan kita, ganyan. Sabi ko, yan, magsama na po kayo, ganyan. Sabihin ganon. Hindi, samahan mo. Tapos bumulong sa akin yung lalaking nakadamit ng disente. Niya, may alam ako, makukuha natin ng mura lang. Mukhang tanga-tanga to, perahan natin. Tinuruan ka pa. So ako, alam ko na. Plug na agad sa'yo. Alam ko na, pero sabi ko nga sa inyo, curious ako. Sa sinakyan mo lang. Sinakyan ko, sabi yung ganon. Sige po, ganyan. Lapit kami, sabi yung ganon. Meron ako ditong 70,000 ganyan. Tapos sabi niya ganon, unang mali nila, sabi nung lalaki video coverage. Yung pala video cam, bibili siya ng video cam. So, alam ko na agad. Paano sila nagkaintindihan? Iba yung video coverage sa video cam. Tapos, alam ko, ang target nila doon, syempre, estudyante ka. Kunyari, tapos ikaw muna maglalaki. Sabi nung lalaki, alis ako, pupunta lang ako doon. Tatanungin ko yung nakaayos ng maayos na damit. Informado. Sabi niya, titignan ko doon yung tapos tatanungin ko. Tapos pumunta siya, umiwalay siya sa amin, samahan ko lang daw yung isa. Sinamahan ko muna siya. Tapos maya bumalik siya. Tapos sabi niya, kausapin ko lang tong kasama mo. Sabi niya sa akin, binebenta doon, 40,000 lang. Sabi niya, sabihin natin 70,000 kasi 70,000 yung niya. Alam niya. Tapos hati tayo doon sa 30. Sa 30. Sabi ko, ay nako kuya, ayoko ng ganyan ka ako. Tapos umalis na. Sabi niya ulit? Yun nga, hati daw kami doon sa 30 nakikita. Kasi 40,000, tapos 70,000 yung pera nung isa. Sabi niya, benta natin sa kanya ng 70, tapos paghatian natin yung 15, yung 30. Yung 30, dito 15 kami. Alam ko na yung balak niya noon. Sabi noon, bigyan mo sa akin. ano naman ako magtitiwala sa bibigay ko yung pera. Akin na muna yung cellphone mo. Akin na muna yung pera mo kung magkano yung laman dyan.
Diba? Sabi. Yun yung malamang na gagawin nila. Basta basta may kukunin sa'yo yun. Yun May yung kukunin hinihintay ko. yun. Yun yung ano ko. Tapos bigla sila mawawala. Tapos, hindi. Tapos, iwan sa'yo yung pera na nakabalumbon na yon, taas at baba lang. Oo. Tapos, puro peke na yung nasa Puro gitna. papel. Papel mission. So, alam ko na. Pero, sinakyan ko siya hanggang sa malaman ko kung paano nila gagawain. Tapos, nung sinabi na na hati tayo, ay ayoko ng ganyang kuya. Tapos, umalis ako, umikot lang ako. Maya nakita ko ulit yung lalaking naka-disente. Ano kuya, nangyari? Sabi niya, ay hindi tumuloy eh. Alam ko na. So, sabi ko, meron tayong, speaking of, pero na ako naalala, may kaklase tayo na barkada natin na nagbiktima ng ganun. Pero hindi, ang nangyari naman sa kanya, nangyari sa kanya, na-hypnotize siya na hinawakan siya. Hindi na mahinawakan, parang sinabi. Ayan ba yung bugbog sa'yo, yung nakakulay blue na damit, kunyari, dinidescribe lang siya. Ngayon, takot na takot siya na siya yung napagbibintangan. Nadali yung pang tuition niya. Sino yan? Hindi ko kilala. Siya. Ganun. Alam mo na. Naalala mo. Nakwento niya yun sa akin. Okay. Nabiktima siya noon kasi nandyan siya nag-aaral siya sa STI. Hi sa'yo. Hello. Naikwento ko lang. Okay. Kasi mga endorser, mga scam, ganyan. So yun. Ganun kayo idadaan. Nangyari sa kanya. Siyempre, in fairness naman, natakot siya kasi bubugbugin siya eh. Parang gaganti. Karang nandaan siya sa kwento. Yung ba yung bugbog sa'yo, yung na mukhang mukhang mabilis tumakbo. Gwapo pero mukhang mabilis tumakbo. Dapat tumakbo na lang siya. Di ba? Dapat tumakbo na lang siya. Kung gano'n nangyari sa akin, parang pulis. hindi ko pa na kasi ako lalayo ako, tapos hanap ko. Lalayo ako. Tatabi ka guys. Oo. Okay, halayo ko, parang hindi mo marinig yung sinasabi kasi doon sa pinaparinig sa'yo, inaano ka na doon eh. Or kung nga, din mata. Oo, inaano ka na doon parang Kino-condition nila ating baga, hinihip-notize ka na sabi mo. Kinausap siya ng gano'n? Hindi pinaparinig lang. Parang nagkasalita siya, kausap ko si Jay, uy, alam mo yan, yung nakasalamin na dilaw, naka-black na tapos naka-short. Yan ba yung pinamubog sa'yo? Yan, yung maputi, tapos ang lapad na Yan, medyo wala ng buhok. Gaganunin ko sila. Baka wala yung mga matuluyan kayo. Kuya ako ba yan? Pwede, kasi natakot siguro. Natakot siguro. Pero pwede mo. College stage, bata. Medyo pa. Pero ngayon siguro, hindi na siya manatali na gano'n. Hindi na. Experience na eh. Hindi na manatali. Sabi niya, sipahin ko kayo dyan. Hindi na siya manatali sa gano'n. Sure ako noon. Stallion na siya eh. Ano yan yung... Sylvester Stallone. Stallone na siya. Pero ano ba yun yung ano? Ano bang... Ano pa ba? Sa mga endorse yan. Please, aralan nyo muna. Bago nyo endorse, mag-pera-pera lang. Tsaka kasi pera-pera lang talaga eh. Hindi, tsaka syempre, intindihin nyo rin yung in-endorse nyo. Yung in-endorse nyo. Terms and conditions. Kumbaga yung limitation ng endorsement nyo. Diba? Tsaka yung yung permit din. Kahit hindi na sa mga ganyan na permit or ano. Siguro, kahit sabihin mo na products yung in-endorse nyo. Huwag naman tayong magpaka-plastic na i-endorse nyo. Kunyari, ako, mag-endorse ako kunyari ng sabihin na natin ano ba? Kunyari, nag-endorse ako ng salad. Hindi ako makain ng salad. Hindi ako kumakain ng gulay. Yung magpakatotoo naman tayo sa mga bagay na i-endorse natin. Nagets ko. May kilala ko hindi nainom ng alak eh, pero endorse siya ng alak. Parang gano'n. Kumbaga, sa mga nag-endorse ng sugal, sugal ba kayo? Oo. So dapat, ginagawa nyo. Para at least, makatotohanan. Hindi, tsaka yung maniniwala ka ba na nag-cherry mobile si Chris Aquino dati? Diba? Gumagamit ba siya?
ng Cherry Mobile. Diba? Hindi na magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo na hindi dahil babayaran ka lang. hindi ka Diba? Kami, Lays. Oo, pwede. I-endorse ka namin kasi kumakain kami ng Lays. Saka Coke. Coke, sobra. Ubus na nga, oh. Ginayin ko sa nag-alcohol ako lagi. yung kumbaga, Too good to be true. i-endorse mo yung mga bagay na ikaw mismo sa sarili mo Next. pinagtitiwalaan mo. Oh, yes. Paano yung mga nag-interest ng sabong panlaba? Mukha naman hindi sila naglalaba. Hindi, siguro ginagamit nila sa bahay. Pinapagamit sa katulong. Pwede. Oo, as long as may tiwala ka nga dun sa Sa product. produkto. First, meron kang tatawag na personal experience. Parang ganon. Oo. Diba? O kaya kung wala ka mang personal experience, siguro, i-demo mo muna, tignan mo muna, aralin mo muna kung okay ba siya. Kasi Kung aralin talaga, kasi, ang dami kasi talagang, sa bagay, tayong mga Pilipino hindi tayo mahilig magbasa ng mga manual Mga Tapos product mga natin. contract, makikita terms and conditions. Natin yan, overlook natin yan Okay, Meron tayong selective reading. Kung minsan nga, selective reading, wala talagang reading comprehension samantala yung iba, di ba? Kasi gagamitin na lang. Basta, kikita ng malaki. Pero Hindi mo na inaaral yung speaking of ganyan, baka magaya kayo dun sa kay, sino ba yun? kanina. Yung sa crude. Sa? Sa crude na yun, crude radio sa US. na April Fools. April Fools yung nagpatato. Nagpatato siya ng crude dito. Pero in fairness naman, nanalo siya. Nanalo siya sa korte, pero hindi siya babayaran kung hindi niya ikinort. Kasi nakalagay is for April Fools. Oo. Kasi hindi rin siya nagbasa ng ginaya ng yan ng ibang vlogger din sa Pilipinas yung Pwede din sa atin meron yung nababalita pa yun. Pwede naman kasi kakilala niya rin yung nagpatato. Scripted. Ginaya namin na rin. Ano ba yun? Basta yun yung magkapatid yata yun na brothers. O yun. Hindi ko alam. Basta meron yan din sa Scripted Pilipinas. naman yun. Kunwari pinatato yung pangalan nila. Nagpatato rin dito. Naresto yata sila gawa nung ibang prank nila Hindi ko alam. Yan yung Hindi yata yun yung Tukomi. Iba yata ito. Iba yun. Basta yung in-advertise nila is yun yung takoyaki yata nila. Basta yun na meron. Nanalo ng pera din yung kung sino man. Na April Fools lang daw. Tapos yung pala, kasama rin pala ng mga unang vlog nila or something. So, mahuli. Sobrang stage na tayo sa mga ganyan. Yes. Hindi na tayo moral, nawawala. Kami, totoo lang, ang dami naman namin pwedeng klaseng gawin ng vlog. Totoo lang, ang dami pwedeng gawing vlog, ang dami-daming mga vlog na Gayahin natin yung vlog ng mga kumikita sa Pwede kami, pwede kaming, kung tutusin, mamigay kami dyan sa madali namang maghanap ng pulube. Oo naman. Kahit saan ka magpunta, may pulube. Meron naman kami ibibigay kahit papano. Tapos videohan namin. Speaking of bigay, di ko nabanggit kasi dati yung kaklase ni Sap, mahilig mamigay ng pagkain. Namigay siya doon sa pulube ng tinapay, sandwich. Itinapon yung sandwich, na broken hearted siya. Pero hindi siya nagpa-property po, hindi pa uso ng property po na college pa lang si Sam nun Okay. Yung ang dami-daming klase ng way na pwede namin gawain para mag-vlog na pero mas pinili namin yung ganitong platform na magdi-discuss kami. Alam ko hindi lahat ng hindi ito yung cup of tea. Yes. Pero hindi lang naman to. Aminado naman kami, hindi kami nagpapaka-plastic, gusto namin kumita dito. Pero mas more on may moral pa kami kahit pa paano. Gusto namin na kahit papaano maliwanagan kayo. makapag-share kami ng something na makakatulong or kahit paano, di ba? Hindi naman lahat tama yung masasabi namin. Pero at least makuha yung morals. Kumbaga, at least kahit papaano merong delikadesa. Yun. meron kaming ini-aim na especially para sa mga anak nila. Ako walang pakialam sa dahil wala akong anak. Kasi sa akin lang, ang gagawin namin is, ito nga, hindi naman kami perfecto or not perfect, pero at least, hindi kami makakasagasa ng tao. Minsan masakit yung salita namin.
Sorry na lang kung nasasaktan kayo. Pero, Yun yung ganito kami eh. Oo, yun yung Hindi naman kami, thoughts kaya nga sabi ni Jay, pwede kami pumunta dyan, mag-vlog, amigay na pagkain, o pumunta sa restaurant, papakain na magmumukbang. Ang dami-dami tapos pwede rin kami gumawa ng mga kalokohan na magpa-viral. Mag-fake kami ng mag-stage kami ng ganyan. Ang dami, pero ito, mas pinili namin yung ganitong klase kasi bukod sa makakapag-share kami ng knowledge namin or mga alam namin, at least something na yung social media kasi nakikita namin is karamihan is parang nawawala na tayo ng critical thinking, nawawala na tayo ng binobola na tayo masyado ng social media. At least ito yung totoong pagkatao naming tatlo. Actually, i-share ko na lang din. Naging topic na rin namin yan. Pinag-usapan namin. Kasi doon sa sinasalihan kong GC, nasabi doon na yung mga nag-endorse daw ng sugal, maliliit na vlogger pa lang, 30,000 ang kinikita per 5 videos. Okay. 5 videos nga ba? Yung sinabi ko? Hindi ko matanda. Pero Basta 30,000 for 5 videos lang. Meron ng kita. Meron na silang 30,000. 5 video lang. Kami nakakailang video kami kung ano. Ngayon, sabi ko, pag-usapan natin kasi sana na lumaki yung channel namin tapos magkaroon kami ng following, alokin din kami. Paano kung alokin kami ng endorsement ng sugal? Sabi ko, paano pag dumating yung time na inalok tayo na mag-endorse ng sugal? Kasi, syempre, hindi desisyon ko lang, hindi desisyon lang ni Reggie, hindi desisyon lang ni Patrick. It's majority. Kumbaga, botohan kami. Tatlo. So, sabi ko, ano ba yung, kumbaga, elephant out of the, elephant in the room. Okay, so medyo nagka-problem kami sa audio, so tutuloy lang namin. I-address nga namin yung elephant in the room. Sabi ko, paano kung magkaroon ng life-changing na amount na iaalok sa amin? Ngayon, ang napag-desisyon na namin, sabi ko, in a way, kung aalokin ka ng life-changing amount, malamang kumikita ka na. Kasi hindi ka naman aalokin ng life-changing amount kung wala kang kinikita na malaki din dito. So sabi ko, para sa akin, kung ano man yung kinikita ko na yon, enough na. Hindi ko na kailangan yung life-changing amount na ibibigay mo. Kunyari, alokin mo ako ng... kumikita na ako na, kunyari, kumikita na kami dito sa pagbablog ng, sabihin natin, tigta 10,000 na lang ha. Kunyari, tigta 10,000 na lang kami per month. Kunwari lang. Kunwari, para na kaming akap or para kaming 4 piece. Kumikita na kami ng 10,000. Tapos, alokin kami ng 30,000 on top of it for 5 videos. So, magiging 20,000. No way. No na. Kasi, Kaya kong kitain yan, kaya kong paghirapan yan, kaya kong pagtiyagaan kung ano yung meron ako. Ayokong makasira ng buhay ng iba. legal man yan o illegal. Parehas lang ang impact yan. Admit, meron namang yan nga, kagaya nga ng Bingo Plus. In fairness naman sa inyo, sinunod nyo naman yung protocol, yung PAGCOR, mga ganyan. Yes. Permit lang naman siyempre ang permit. Kaya lang, sense ng as a person kasi, same. although nag-try ako magsugal, kasi sugalero naman nanay at tatay ko eh. Tinry ko yan, pero ako hindi ako nagloloto. Gusto ko lang siyang malaman. Curiosity yung sa akin, hindi dahil gusto kong magpaka-addict sa sugal. Marami talagang na-addict sa ako, nagloloto ako. Aminado ako. Kasi may mga taong hindi kayang kontrolin eh. Hindi ako makataya eh. Ako din, kahit ako dati. Hindi kasi kahit naman ako gusto kong, iniisip ko yun, yung loto kasi, matsambahan mo, instant. Diba? Kaya lang, wala talaga akong tiyaga. Ako din, kahit ano. Minsan isip ko. Alam ko naman yun. Yung pangarap na, sana tumama ako sa loto. Nagigets ko yun. Lahat naman pangarap yung gano'n. Diba? Kaya lang, instant money. In a way, siguro, kasi ako medyo magaling ako sa math. So ang iniisip ko, magkano ang loto? 10 piso? 20 per day times 365. Hindi naman, kasi ako tumataya ako
Swerte na isang beses ang linggo ang makataya. Hindi, yun nga. Pero kung tatayaan mo siya, araw-araw. 365 times 20, Sa isang 7,000. Sa isang 600 pesos. Diba? Kasi 20 pesos tapos 30 days. 7,000 plus na nga. Lahat. Kasi 3,650 kung 10 piso. Ngayon, pag di 7,000. 7,300. Yung 7,300 ko sa isang taon, kahit pa paano, isang buwang grocery or ano na. Minsan yung ibang tao tumatay sa loto, isang araw maabot ng 100 kasi ilang draw ng loto sa isang araw, di ba? Tsaka hindi naman sila nataya ng isang block lang, minsan. Sa isang tatlong block ang tinataya nila. Tapos 645, 655, iba-iba pa, dahil pang 65. Yun naman yung naging ko doon. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, kasi minsan sabihin nung ba't di ka tumaya sa loto? Sabi ko, ang taas ng jackpot. Sabi ko, tataya ako pag mananalo na ako. Ako nga, muntikan na, 5 numero na lang panalo na ako Ako 3 na lang Take na din 3 na lang. Hindi pa tachamba. Yan nga. Tsaka yung sabi ko nga, may tito ako na lumabas lahat ng numero niya kung kailan siya hindi nakataya. At sinumpa. Meron naman ako kilala, shout out sa'yo, alam ko nanonood ka. Nanalo siya ng loto. Yung hindi naman siya yung target yung nanalo, yung jackpot, yung kanyang anak. Kamusta ka naman? Ito Salamat sa trabaho. Ito lang din ang masasabi ko kasi. Something na nakuha mo ng madali. Mabilis din mawawala. Kadalasan, hindi naman lagi. Pero kadalasan, yung nakuha mo ng madali, wala kang wala kang sense of paano mo siya paano mo siya palalaguin. Kasi mabilis mo siya nakuha, mabilis mo siyang papakawalan. Yun lang naman yun Actually, karamihan ang na-interview na Loto. Kung nanonood kayo ng Pepito Manaloto. Doon sa simula, in-interview yung mga nanalo sa loto. Karamihan ang nanalo doon, nanalo na sa loto, 10 milyon, karamihan doon. Nakapicture si Jessica Soho, ganun din. Yung sa Jessica Soho, nanalo ng 80 milyon pesos. Bandang uli, yung bahay niya na nabili niya na malaki, putulan pa ng ilaw. Hindi, naibenta na nga. Tapos, yung nakaraan, yun nga, nanalo ng 15 million, maliit lang naman. Pero, yun din, bilang gastos, bilang ang dami niyang binaratuhan. Yan niya. Ngayon, yung mga sa kanya, may mga ulang sa kanya, tinataguan siya. Nagre-record ba? Yes, nagre-record yan. Nagre-record. Hindi gumagalaw tong oras. Ayun, ang kabila. Okay. Akala ko hindi Kinabahan na naman ako. Medyo naglalalo ko yung namin. Baka naman sa mga bagong laptop. Yung sa mga mic. Gamit namin anong bang brand yan? Lenovo. Baka naman Lenovo. Nataas ng baga. Saka yung sa namin, conference mic. Baka naman Jabra. Kahit naman cardon lang. So, ayun. Siguro, isa pa na yun nga, hindi ko naman ilalahat kasi yung iba naman na nanalo sa loto, nabago naman nila yung buhay nila talaga. Kasi mababago naman talaga kaya lang yung iba kasi nami-mismanage. Kailangan hindi porke nanalo kayo sa loto magpepepitong manaloto na kayo. Kasi si Michael B. Actually, yung nasimula kay Pepito Manaloto, meron siyang naging financial consultant. Which is si Carmina Villarreal yung gumanap na yun. So, ganun ang ginawa ni Pepito Manaloto. Kaya napalago niya yung pera niya. Hindi niya inasarangan yung kanyang sarili. Umasa siya sa may experience, sa may knowledge. Sana yung kakaroon mo ng yung gano'n. Actually, magkonsulta din kayo. Magpapakatotoo lang din ako. Hindi rin maganda na aasa ka sa financial advisor, mga ganyan-ganyan na pag-aralan mo. Pag-aralan mo i-manage yung pera. Hindi lahat ng financial advisor is interest mo yung nandoon. Pag-aralan mo yung kasi ang dami ngayon nagkalat sa social media na influencer na financial advisor daw. Pero nag-ano ng sugal. Saka nag-aalok ng kung ano. Diba?
hindi naman sa pag-ano, alam ko maraming naging funny Chinky. Oo. Ang daming naging funny Chinky. Isa sa friend natin, fan na fan ni Chinky Tan. Oo, Okay. ang daming... Pero, Chinky Tan endorse Axie. Yap. Hindi naman ikaw Hindi naman niya endorse, pero sinabi niya na it's an investment, ganyan-ganyan. Oo. Pero, asan na ngayon? Oo. Hindi Diba? man lang siya nagsorry sa Hindi ko sinasabi na kasalanan niya. Ang sinasabi ko lang, financial advisors, nagkakamali rin sila. At ikaw, sa sarili mo, dapat pag-aralan mo kung saan mo ginagastos yung pera mo para hindi ka rin maloloko or ano. Ikaw pa rin na mag-iisip. Naalala ko sa Australia, may Yung gagamitin. financial advisor ng mga ng mga retired na mayayaman. So, anong nangyari? Binibilan niya yung sarili niya ng pangsasakyan. Kumukuha siya, kasi siya na yung talagang kumukuha ng pera doon sa account ng mga retired millionaire. So, anong nangyari? Nakasuhan siya for 7 years. Full siya. Kasi ginagamit niya yung ginagamit niya yung pera ng mga retiree. Retiree. Hindi lang basta retiree na millionaire retiree. May kasong ganyan sa Australia. So, mag-ingat din kayo, pero it's better way na alam niyo yung credential ng tao. Isa yun. So, ito, i-wrap up lang natin kasi sakto na yan. Okay. Pasok na yan. Pasok na yan sa mga... So, i-wrap up lang natin. Hopefully, maayos ni Neri yung problema nila. Yes. Tingin ko talaga, biktima rin talaga siya. Hindi, I think hindi siya aware na ganun yung mangyayari. Siguro hindi niya naintindihan masyado yung or hindi nila napag-aralan yung fine print or nung business na yan. Yung business na yun. I hope na maalaw ka naman mag-bail kasi biktima pa rin naman siya. Sa akin biktima siya. Kaya lang, ang masakit doon, may nabiktima rin sila. So, sana, sabi nga ni, kung mapapansin mo, nababanggit namin si Atty. Libayan, medyo nanonood kasi kami kay Atty. Libayan. Sana, sabi nga ni Atty. Libayan, pag pera ang problema, pera rin ang solusyon. So, since estafa siya, siguro mapipilitan sila maglabas ng pera dyan ni Chito. Sana maayos niyo yan para makapagpasko kayo ng sama-sama na pamilya. And sana maging lesson to dun sa mga ibang nag-endorse na pag-aralan nyo. Hindi porket may bayad malaki endorse. Kami okay lang kami sa maliit na bayad basta pinagtitiwalaan namin kagaya ng Lays, Coke, Green Cross. Kaya taubos na alcohol nyo Basta Tiwala kayo sa mga produkto. pinagtitiwalaan namin, Lenovo, Insta360. Mga pinagtitiwalaan, Samsung! Yearly! Ngayong year, 2. Bago na ako ng brand hindi ko na sasabihin. Ako din, bago din ng brand. Kaya ako na kasi ng luma kong brand kasi puro commercial ka pa, nagbubukas ako na account. So, yun. Samsung, baka naman. So, yun. Hanggang dito na lang. Till next time. Bye-bye. Bye-bye.